Magandang araw po sa inyo mga kapatid. Tayo po ay magpatuloy sa atin pong topic. Pag-usapan natin ngayon ang Doctrine of Election. Doctrine of Election o yung doktrina ng pagpili. Tayo po ay nasa part 2, session 2. Since last time na-mention ko as an introduction, yung flow ng study natin o yung pagkakasunod-sunod on how are we saved. So number 1 sa listahan is yung doctrine of election. Ano yung usapin dito? Ang usapin dito, bago pa lang lalangin ang sanlibutan, alam na ng Diyos kung sino maliligtas. Alam na ng Diyos kung sino maliligtas. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Ephesians chapter 1 verse 3 to 14. Ephesians chapter 1 verse 3 to 14, na sa pamamagitan ng paghahayag ay ipinaalam sa akin ang hiwaga gaya ng nauna kong isinulat sa ilang mga salita. Sa iyong pagbasa ay maunawaan ninyo ang aking pagkaunawa sa hiwaga ni Kristo. Sa naunang mga salinlai ay hindi ito ipinaalam sa mga anak ng mga tao, na gaya ngayon na ipinahayag na sa kanyang mga banal na apostol at propeta sa pamamagitan ng Espiritu, na ang mga Hentil ay mga kapwa tagapagmana at mga bahagi ng iisang katawan at mga kabahagi ng pangako kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Tungkol sa Ebanghelyong ito, ako'y naging lingkod ayon sa kaloob ng biyaya ng Diyos na sa akin ay ibinigay ayon sa paggawa ng kanyang kapangyarihan. Bagaman ako ang pinakahamak sa lahat ng mga banal, ang biyayang ito ay ibinigay sa akin upang ipangaral sa mga Hentil ang mga di masukat na mga hindi masukat na mga kayamanan ni Kristo, at maliwanagan ng lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay, upang sa pamamagitan ng iglesia ay maipaalam ngayon sa mga pinuno at sa mga kapahamahalaan sa sangkalangitan ang iba't ibang anyo ng karunungan ng Diyos. Ito ay ayon sa walang hanggang panukala na kanyang ginawa kay Kristo Jesus na Panginoon natin, na sa kanya'y makakalapit tayo sa Diyos na may lakas ng loob at pagtitiwala sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Kaya't hinihiling ko na huwag kayong manlupaypay sa mga pagdurusa ko dahil sa inyo, na ito'y para sa inyong kaluwalhatian. Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, that by revelation there was made known to me the mystery, as I wrote before in brief. By referring to this, when you read, you can understand my insight into the mystery of Christ, which is in other generations was not made known to the sons of men, as is has now been revealed to his holy apostles and prophets in the Spirit, to be specific, that the Gentiles are fellow heirs and fellow members of the body and fellow partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel, of which I was made a minister, according to the gift of God's grace, which was given to me according to the working
of His power. To me, the very least of all saints, this grace was given to preach to the Gentiles that the unfathomable riches of Christ and to bring light what is the administration of the mystery which for ages has been hidden in God who created all things, so that the manifold wisdom of God might now be made known through the church to the rulers and through authorities in heavenly places. This was in accordance with the eternal purpose which He carried out in Christ Jesus our Lord, in whom we have boldness and confident access through faith in Him. Therefore I ask you not to lose heart at my tribulations on your behalf, for they are your glory. For this reason I bow my knees before the Father. Tayo ay itinakda na noong una pa. Yan ang isa sa mga in-emphasis o makikita po natin sa talatang yan. Ayon sa kanyang layunin o kalooban. Ganun din po ang sinasabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 9 na siyang atin siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa kundi ayon sa kanyang sariling layunin at biyaya. Ang biyayang ito ay ibinigay sa atin kay Kristo Jesus bago pa nagsimula ang mga panahon, who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was granted us in Christ Jesus from all eternity. Banal na pagtawag, biyaya sa atin bago pa nagsimula ang panahon. Ibig sabihin, wala ka pang ginagawang anuman. Pinili ka na noong una pa. Wala pang ginagawang mabuti o masama. May plano na sa atin ang Diyos. At isa sa halimbawa po dyan na ginagamit ay ang Galatians chapter 1 verse 1 to 4. Galatians chapter 1 verse 1 to 4. Sabi ni Pablo, si Pablo na apostol hindi mula sa mga tao sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Hesukristo at ng Diyos Ama na muling binuhay sa Kanya mula sa mga patay, o na muling bumuhay sa Kanya mula sa mga patay, at ang lahat ng mga kapatid na kasama ko sa mga iglesia ng Galacia, sumain niyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa ating Panginoong Hesukristo na nagbigay ng Kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang tayo'y Kanyang maligtas mula sa kasalukuyang masasamang kapanahunan ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Paul, an apostle, not sent from men, nor through the agency of man, but through Jesus Christ and God the Father who raised Him from the dead, and all the brethren who are with me to the church of Galatia, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ, who gave Himself for our sins so that He might rescue us from the present evil age according to the will of our God and Father. Si Apostol Pablo, apostol, hindi sa pamamagitan ng tao. Yun ang sinasabi niya dyan kundi sa pamamagitan ng Diyos. Naligtas tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Romans chapter 8 verse 28. Sabi dito,
At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. And we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Tinawag tayo ayon sa Kanyang layunin. Una pa lang, may pinili na. Una pa lang. Ano ang stand natin dito? Ngayong nakita natin na meron palang pinili. Meron pong tinatawag na unconditional election. Unconditional election. Sinasabi lamang ng unconditional election na ang pagpili ng Diyos o ang pagpili ng Diyos ay ayon sa layunin ng Diyos. Ayon sa layunin ng Diyos according to His own purpose. Basahin po natin ang 1 Corinthians chapter 27 verse 28. Kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kahangalan sa sanlibutan upang hiyain ang matatalino. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina sa sanlibutan upang Kanyang hiyain ang malalakas. Ang malalakas. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mababa at hinamak sa sanlibutan o hinahamak sa sanlibutan maging ang mga bagay na walang halaga upang pawalang saysay ang mga bagay na may halaga. But God chosen the foolish things of the world to shame the wise, and God has chosen the weak things of the world to shame the things which are strong, and the best things of the world and the despised God has chosen, the things that are not, so that He might nullify the things that are. So pinili Niya ang mahihina para hiyain ang mga malalakas. So isang ibig sabihin yan, no, na mayroong pinili talaga. Na mayroong pinili talaga. Ephesians chapter 1 verse 4. Ephesians chapter 1 verse 4. Kasama to sa binasa natin kanina. Ayon sa pagkapili Niya sa atin, sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan. Sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan Niya sa pag-ibig, just as He chose us in Him before the foundation of the world. Before the foundation of the world, He chose us in Him, that we would be holy and blameless before Him in love. Ito ay bago pa itinatag ang sanlibutan. Una pa, pinili ka na. Pinili ka na. Titus chapter 3, verse 4 and 5. Titus chapter 3, verse 4 and 5. Ngunit nang mahayag ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos na sa ating tagapagligtas. Iniligtas Niya tayo hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katwiran, kundi ayon sa Kanyang kahabagan, sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. But when the kindness of God our Savior and His love for mankind appeared, He saved us not on the basis of deeds which we have done in righteousness, but according to His mercy, by the washing of the regeneration and renewing by the Holy Spirit. Natampo natin ang kaligtasan ayon sa mercy o kaawaan ng Diyos. Kaya tayo naligtas. Hindi dahil sa ating mga gawa. Isa pa pong halimbawa ay ang Romans chapter 9 verse 11 to 13. Romans chapter 9 verse 11 to 13.
Sabi po dito, sapagkat bagaman ang mga anak ay hindi pa isinisilang at hindi pa nakagagawa ng anumang mabuti o masama, upang ang layunin ng Diyos ay manatili alinsunod sa pagpili. Manatili alinsunod sa pagpili, na hindi sa pamamagitan ng mga gawa, kundi doon sa tumatawag. Ay sinabi sa kanya, ang nakakatanda ay maglilingkod sa nakababata. Gaya ng nasusulat, si Jacob ay aking minahal, ngunit si Esau ay aking kinasusuklaman. For though the twins are not yet born and had not yet done anything, good or bad, so that God's purpose according to His choice would stand. Not because of the works, but because of Him who calls. It was said to her, the older will serve the younger, just as it is written, Jacob I loved, but Esau I hated. Mga kapatid, napakalinaw. Isang ilustrasyon na hindi nakabatay sa pagpili o hindi nakabatay ang pagpili o election sa mga gawa. Bagkus pinili niya si Jacob dahil pinili ng Diyos ang hindi kaibig-ibig. Ang mga hindi kaibig-ibig para ibigin niya. Para ibigin niya. Pangalawang halimbawa ay ang John 1:12 hanggang 13. John chapter 1 verse 12 to 13, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya at sumampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging anak ng Diyos, na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. But as many has received Him, to them He gave the right to become children of God, even to those who believe in His name, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Hindi dahil sa iyong magulang, kaya ka naligtas. Ito ay ayon sa pagpili ng Diyos, by the will of God. Noong makasalanan tayo, pero ngayon, regenerated na tayo. Dahil kay Kristo. Dahil kay Kristo. John chapter 3 verse 8. John chapter 3 verse 8. Humihihip ang hangin kung saan ito ibig. At naririnig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo nalalaman kung saan ito nanggagaling. At kung saan tutungo. Ganoon ang bawat isang ipinanganak ng Espiritu. The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but do not know where it comes from and where it is going. So is everyone who is born of the Spirit. Ang kapanganakan dito na sinasabi ng Diyos ay yung hindi natin nasasabi, hindi natin masasabi. Ganun daw ang mga taong ipinanganak sa Espiritu. Binigyan niya tayo ng pananampalataya at tumalikod sa kasalanan. Repentance and faith. Ephesians chapter 1 verse 6 hanggang 12. Ephesians chapter 1 verse 6 hanggang 12. Para sa ikapupuri ng Kanyang kalawalatian ng biyaya na ipinagkaloob niya ng walang bayad sa ating sa pamamagitan ng minamahal. Sa Kanya mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya, na pinasagana niya sa atin sa lahat ng karunungan at pagkaunawa, na ipinaalam niya sa atin ang hiwaga ng Kanyang kalooban ayon sa mabuting layunin na Kanyang itinakda kay Kristo bilang katiwala ng kaganapan ng mga panahon, upang tuparin ang lahat ng mga bagay kay Kristo. Ang mga bagay na nasa sangkalangitan
at ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sa Kanya ay tumanggap din tayo ng isang mana na itinalaga nung una pa ayon sa layunin niya na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa Kanyang pasya at kalooban upang tayo na unang umasa kay Kristo ay mabuhay upang purihin ang Kanyang kaluwalhatian. Mga kapatid, ang talatang ito ay sinasagot ang tanong na para saan ba bakit tayo pinili? Para saan? Para saan bakit tayo pinili? Para sa ikapupuri ng Diyos. Para sa ikapupuri ng Diyos. Para sa ikadadakila ng Diyos. Ano pong makikita natin dito bilang pagsasabuhay o application sa topic na to? Mga kapatid, ulitin ko lang, hindi pa tayo tapos sa doctrine of election. This is just an introduction. But then I just want to give an application. Romans chapter 8 verse 30. Romans chapter 8 verse 30. At yaong mga itinalaga niya ay Kanya namang tinawag, at ang mga tinawag niya ay itinuring niyang ganap, at ang mga itinuring na ganap ay niluwalhati din naman niya. And this whom He predestined, He also called, and this whom He called, He also justified, and this who He justified, He also glorified. So, unang hakbang ng Diyos, yung mga pinili niya, itinalaga niya, tinawag niya, inaring ganap niya. And of course, ginastify niya, justification, unto the perfect and complete and true glorification. Pagluwalhati. Yun ang process. Nakita nyo? Nasa verse. Pinili niya. He predestined. Tapos, tinawag niya. He called. At yung mga tinawag niya, pinapaging banal niya. Justification. Para sa kaluwalhatian. He also glorified. Pangalawa, yung assurance of salvation sa Romans chapter 8 verse 31 to 39. Ano nga ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Siya na hindi ipinagkait ang Kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin nang walang bayad ang lahat ng mga bagay? Sino ang makapagsasakdal ng anuman laban sa mga pinili ng Diyos? Ang Diyos ang siyang umaaring ganap. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay. Oo, siyang muling binuhay mula sa mga patay. Na siya ring nasa kanan ng Diyos. Na siya ring namamagitan para sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba? Ang kapighatian? O ang pag-uusig? O ang tagutom? Ang kahubaran? O ang panganib? O ang tabak? Gaya ng nasusulat, dahil sa inyo, kami pinapatay sa buong araw. Kami ay itinuturing na mga tupa sa katayan. Ngunit, sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga nagtagumpay sa pamamagitan niya na nasa atin ay kahit sa pamamagitan niya na sa atin ay umibig, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na nakasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan,
ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alinpamang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. What then shall we say? Sabi po sa English, to these things, if God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but delivered him over for us all, how will he not also with him freely give us all things? Who will bring a charge against God's elect? God is the one who justifies. Who is the one who condemns? Christ Jesus is he who died, yes, rather, who was raised up, who is at the right hand of God, who also intercedes for us. Who will separate us from the love of Christ? Will tribulation, distress, persecution, famine, or nakedness, or peril, sword? Just as it is written, for your sake we are being put to death. All day long we were considered as a sheep to be slaughtered. But all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor heights, nor depth, nor any other created things will be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Napakatindi, napakalinaw, nakasiguraduhan ng ating kaligtasan na walang makapaghihiwalay sa mga taong pinili ng Diyos. Sa mga pinili ng Diyos. Pangatlo, meron tayong dahilan upang magpasalamat sa Diyos. Ephesians chapter 1 verse 3 and 4. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na siya ay nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging banal at walang dungis sa Kanyang harapan, o sa harapan niya sa pag-ibig. That by revelation there was made known to me the mystery, as I wrote before in brief. By referring to this, when you read, you can understand my insight in the mystery of Christ. Wala pa tayong ginagawang mabuti o masama. Pinili na tayo dahil may plano sa atin. Mali ang sinasabi na kumakatok sa puso mo ang Diyos, tapos sasabihin pagbuksan mo. Mali ito. And I believe I already touched it deeply sa topic na evangelism. If you want a copy of that PDF ng topic na evangelism, you can approach me regarding to that through Facebook, or I will try to attach it also sa baba para ma-download nyo rin yan. Kasi ang Diyos ang nagbubukas ng puso mo eh. Ang Diyos ang nagbubukas ng puso. Kaya mali sinasabi ng iba, kapatid, kumakatok ang Panginoon sa puso mo ngayon, pagbuksan mo. Isang halimbawa ko dito, yung kay Parao. Si Parao, pinatigas ng Diyos ang puso ni Parao. So, ang Panginoon ay may kakayanang magbukas ng puso mo at magpasara nito.
Kasi sa pagkakataong ito, pinatigas ng Panginoon ang puso ni Parao para malapat ang judgment sa Egypt. At ahon niya ang bayang Israel sa pagkaalipin sa Ehipto. So, wala tayong maipagmamalaki sa Diyos dahil wala tayong pagkakaiba sa mga tao na nabubuhay ngayon. Kundi tayo'y binigyan ng Diyos ng biyaya. Biyaya ng Diyos. Tandaan natin, mga kapatid, at Matthew chapter 22 verse 14. Matthew chapter 22 verse 14, sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. For many are called, but few are chosen. Sabi ng Panginoon dyan sa Matthew chapter 22 verse 14. So, maraming tinawag, pero kakaunti lang ang pinili. Yung mga tunay, yung mga genuine Christian, ang pinili talaga. At hindi yung mga nakikisama lang. Ang paraan ng pagtawag ng Diyos ay ang salita niya, ang Biblia, at ang mga nangangaral nito. John chapter 15 verse 16, ako'y hindi ninyo pinili, ngunit kayo'y pinili ko. Ngunit kayo'y pinili ko, at itinilaga ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga. At ang mga bunga nyo manatili, upang ang anumang inyong hingin sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you would go and bear fruit, and that your fruit would remain, so that whatever you ask of the Father in my name, He may give to you. So, ang gusto ko lang i-emphasize dito, pinili tayo ng Diyos. Kaso hindi natin siya pinili. Pinili tayo ng Diyos. Pinili tayo ng Diyos. Pinili tayo ng Diyos. Mga kapatid, to end this portion and to look at deeply the definition or more definition ng doctrine of election and more principles, daanan ko lang yung order of salvation o yung binanggit ko dun sa introduction na Ordo Salutis or sa Latin, no? Ordo Salutis or Order of Salvation. Ang salvation ay proseso, may be seen as process of series of steps. Salvation may be seen as a process or a series of steps that are involved in our salvation. Ang Ordo Salutis, ang ibig sabihin po nito ay logical order in which the process of salvation takes place. In which the process of salvation takes place. At yan po ay nasa Romans chapter 8 verse 29-30, sapagkat ang mga nakikilala niya ng una pa ay itinilaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya'y maging panganay sa mga magkakapatid. At yaong mga itinilaga niya ay kanya namang tinawag. At ang mga tinawag niya ay itinuring niyang ganap. At ang mga tinuring niyang ganap ay niluwalhati din naman niya. For those He foreknew, He also predestined to become conformed to the image of His Son, so that He would be the firstborn among many brethren. And this who is predestined, He also called. And this who is called, He also justified. And this whom He justified, He also glorified. Anong nakita natin dito? Yung election, which is, ito yung nabanggit ko na process kanina. O nung nakaraan, no? Yung process ng salvation, if we look at the chart,
election, calling, regeneration, o yung rebirth, yung tawagin, sa John 3:3. After that is the conversion, faith, which is the faith and repentance. Pumapasok din yung faith and repentance. And the justification through sanctification and glorification. Yun ang process. Kitang-kita nasa verse Mga kapatid, let's look at deeply the doctrine of election. And ano yung stand natin dito? Ano yung paliwanag natin dito? Sa next topic. So hopefully, yung introduction natin, nagkaroon kayo ng malinaw na pundasyon. Kumbaga, itong pupuntahan natin na mas malalim, mas madali kayong makakasunod or mas makakasunod kayo. Marami pong salamat, and you can download it. Just approach me to Facebook, or else I write the download link dito sa baba. Marami pong salamat.